Good day to my fellow cockers. Nandito na naman tayo upang magbahagi ng counting tips regarding conditioning. Actually, nasa pang day 7 na tayo at ibabahagi ko lamang ang mga activities na ginagawa ko sa 7th day. As I said before, during conditioning, no hard work for my chicken. Majority ng mga activities is pang mental. Number 1, no, gumigising ako ng maaga, 4 AM, kinukuha ko na ang manok sa TP. Bago ko umpisa ng activities, I rest assure na makapagbigay ako ng reload plus. Pinapatakan ko to, mga hanggang 5 drops lang. Although nakalagay dun sa instruction 7 drops, but for me 5 drops is enough. After that, ang unang activities na ginagawa ko, inilalagay ko sila sa derby box. Isa-isa lang yan, hindi sabay-sabay. Isa-isa, syempre, isa-isa ang kuha natin sa hoarding area. And then, inayaan ko silang mag-stay doon ng 5 to 10 minutes. Pero dun sa place na hindi mainit, hindi malamig, dun sa tama lang para hindi sila ma-stress. After that, inilalakad ko sila. Minsan lumalabas ako para akong maglalaban. Kaya gugulat yung mga kasalubong ko, bakit ang aga ako maglabas ng derby box na may laban daw ba? Wala naman. Kasi kailangan kong gawin yun, no? For them to feel kung ano yung mararamdaman nila sa araw ng derby, kapag kayong paalis na sa manukan. Kasi kailangan nilang maramdaman yun yung derby box. Sabi ko nga, anything na sudden change, nakaka-stress sa manok. Kaya dapat pinararamdam natin sa kanila ang ganyang bagay. After that, no, 5 to 10 minutes sa derby box, and then mga 5 minutes walk o 10 minutes, ganyan. After ko silang mailakad, ilalabas ko na sila sa loob ng derby box. Ito naman, ang susunod kong step, ilalagay ko naman sila sa keeping pen. Inuulit ko, no, sa mga previous video ko, sinabi ko hindi ako nagki-keeping pen hanggat maaari, no, during conditioning. However, merong mga kahit mga ilang minuto lang. Natutunan ko din, no, sa mga veterans, pinanood ko, wala namang masama dun sa ano nila, sa mga tinuturo. Pero on my personal experience, para silang nalalambot kapag nasa keeping pen, kapag kayong hindi pa araw ng derby. Ibang salat hindi ko gusto. Kaya ginagawa ko ang pag-keeping pen sa kanila during conditioning sa madaling araw din. Inilalagay ko sa keeping pen. Pagkalagay ko sa keeping pen, mga 10 to 15 minutes sila ron, hinahayaan ko lang. Ito, yung keeping pen ko, madilim. Pag nilagay ko na sila ron, madilim na, no? Kaya nga, total blackout. Para mapil nila, no, kung ano yung maramdaman during derby. Napapahinga sila ron, tulog. Afterwards, natapos ng 10 to 15 minutes, no, while naghihintay tayo, syempre, nagpapagalaw tayo ng ibang manok. Pagka kukunin na ninyo ang manok, be sure na dahan-dahan lang, no, hanggat maaari. Kung kukunin ninyo ang manok, patay yung ilaw. Huwag nyo muna sisindihan. Kasi baka magulat minsan ang manok pag napunta sa ibang lugar, no? Kaya nga sinasanay natin yan, ginagamitan natin ng mga sistema na hindi sila magugulat. Kasi pag nagulat sila, malaking factor yan, no? Sa kanilang performance. Gameness niya maganda, tapos biglang-bigla nangangayaw. Kaya daan-daan lang, especially doon sa mga stags. Madali silang stress. Pagkakuha ko niyan, inilalagay ko na sa limber. Ito naman yung merong limber mat. Be sure na nakasindi na ang ilaw kapag nilagay ninyo sa limber mat. And then, hayaan lang siya ron na medyo magpagpag, medyo maglakad-lakad ng konti. Kung hindi pa siya gumagalaw, okay lang yun kasi nag-a-adjust pa siya. Huwag munang pakitaan ng catch cock. Any catch cock, wala muna siya makikita ng ibang manok. Yan muna siya mag-isa ron, obserbahan kung ano bang igagalaw niya, ikikilos niya.
Kasi kung papansinin ninyo, kapag galing sa blackout ang manok, nilagay nyo sa maliwanag bigla, nagugulat yan eh. Ang pupil niya, yung ito niya sa mata, nag-a-adjust yan, unti-unti lumalaki yan. No, unti-unti lumalaki yan na nag-a-adjust hanggang sa mag-subside na. At maramdaman na niya na okay na, no, komportable na siya sa lugar kung nasaan siya. I-check nyo yung keeping pen, kung nag-drop ba siya roon. Kung hindi naman siya nag-drop doon sa limber, no, hayaan siyang mag-drop. Then, tignan muna yung droppings niya. Ano bang droppings niya? Is it dry, wet, or yung tinatawag nating good? And then, from there, mag-a-adjust tayo. Although hindi pa pointing, but part ng training to. Dito nag-uumpisa ang lahat. Dito sila natututo, dito nag-a-adjust sa 7th day pa lang or during pre-con hanggang conditioning, pagpasok niya, nina-adjust na natin lahat yan para napakadali na sa atin pagdating ng pointing, yung araw ng laban. Ganyan lang, no? Pagka nag-drop siya ng buwet, as I said, give them at least 3 pellets. Sandali lang igupin yan. And then pag drop ng manok, yung moisture na nasa loob ng body ng manok, nahihila na niya palabas. Kung dry naman, give them yung itlog na puti, yung hard-boiled egg. Yung puti lang. Para at least na-adjust na rin. But I doubt, no, on 7th day na mag-dry siya. Kasi pinatulog natin siya sa TP. Hindi pa siguro aabot or dating sa ganung punto dahil unang-una madaling araw to, kahugot pa lang natin. Pero syempre, kung dumating yung ganung pagkakataon, umpisa na nating pag-aralan, mag-adjust na tayo. Kaya nagbibigay ako ng egg white, yung hard-boiled, no, na egg white para yung moisture niya manumbalik. Kasi nga, ang egg white is nakukonvert sa water. Once na magawa na natin ang troubleshoot, nakapagbigyan na tayo ng pellet kung basa siya, nakapagbigyan na tayo ng egg white kung tuyo siya. Kung okay naman, ang gagawin na lang natin, hagisan natin ng kaunting bee pollen granules para medyo ma-relax ang manok. Ang bee pollen granules na ginagamit ko ay binibili ko sa silang. Nandyan yan sa feed sa yung video ko na may feeding regimen, no? Pakitignan na lang ninyo kung ano yung bee pollen na ginagamit ko. Kung wala naman dyan sa inyo ng ganon, dahil malayo kayo sa silang, pwede naman kayong tumingin, no, ng katumbas niyan sa mga poultry supply dyan sa lugar ninyo. At kung tatanungin ninyo ako bakit hindi na lang yung honeybee ang gamitin ko, before gumagamit ako ng honeybee. Ang napansin ko sa manok, dahil kasi ang honeybee is malagkit, parang bumabara sa lalamunan nila, medyo nahirapan sila lumunok. Then yung bee pollen granules, easy, no, nagiging parang patuka kapag binibigay ko, mas nakakapag-play sila, no, during pointing. After nang magawa niyan dyan sa limber, at naiayos na natin ang manok ng mga 10 minutes, no, sa limber, ang susunod kong step, pinalalakad ko sa gradas. Ituring ninyo, no, na ang pagpapalakad sa gradas ay parang nasa sabungan na kayo. Kung paano ninyong umpisaan ang paghiting sa manok, ganoon na rin ang gawin ninyo. Hayaan nyo lang siya maglakad na maglakad sa gradas, wala pa siya nakikitang manok. Bakit natin ginagawa ang bagay na ito? Para maramdaman ng manok na ang nasabing lugar o ang gradas ay teritoryo niya. After several minutes, kukunin na natin ang catchcock, nasa malayo tayong lugar, pasisilip lang natin sa kanya. Kung mapapansin ninyo, lalo na doon sa mga veterano, alam na alam to, no? Doon sa mga baguhan, siguro medyo sabik pa, baka ilapit pa yung manok para gumalaw yung pinagagalaw nila, no? Ang manok, no, na nasa gradas, lalo na kung meron kayong space na medyo maluwag, kahit malayo at maliwanag, nakapag-adjust na ang kanyang mga mata sa liwanag, kapag yan nakakita ng manok, kahit malayo,
mas mainam kung igagalaw lang niya yung ulo niya. Nakatingin lang doon sa hawak mong manok. Ika nga, hindi siya tatalikod doon eh. Parang sinasabi niyang, oh, sige, pumasok ka at nakahanda ako. Ganon. And then, itago mo ulit sa likod mo. Ang nasabing catchcock, medyo galaw ka ng konti, hayaan mo lang ulit maglakad-lakad ng manok. Pagkatapos, ilabas mo ulit yung manok na hawak mo na catchcock, ilapag mo, makikita mo, gagalaw na naman yung hinahanda mong manok, no? Ulo na naman, parang pumipitik lang ang ulo. Titignan lang niya yung hawak mong catchcock. Kaya nga, nakahanda siya anytime. Bira, no? Sa hinahanda kong manok, birang-bira yung kapag yung pinakitaan ko ng manok na siya mag-isa lang sa gradas, susugod agad. Merong natural kasi minsan talagang sugod na manok, no? Pero napapag-aralan niya, natuturuan yan. Mahirap kasi yung sugod ng sugod. Yun yung madalas na unang nadidisgrasya eh. Yung mga sugod ng sugod eh. Mas maganda yung medyo dumidiskarte. Ganyan ang sistema na ginagawa ko, no? Para ako nasa sabungan. And then, maganda na akong yung konting kahig. Basta itong mga sinasabi ko, ituring ninyo, no? Itrato ninyo na kunyari nasa sabungan na kayo. Kunyari nasa itaas na kayong gradas. Kunyari malapit ng tanggalan ng bayna. Ano ba ang first step na ginagawa? Siyempre heating, no? Yung pagpapakita ng mga manok. Tapos siyempre, di ba, patutukaan konti. Ang pagpapatukaan na gawin ninyo, huwag ninyong minamadali. Kung papansinin niyo, pupunta kayo sa sabungan. Merong mga sabungero na halos talagang sobra kung heating nila ang manok nila, no? Talagang tad ng tuka para ang isipan nila, ang paniniwala nila na kapag ang manok na hiniting mo ng hiniting, pinatuka mo ng pinatuka, gising na gising. Oo, gising yun dahil sa galit eh. Kasi di ba may kasabihan nga na huwag kang magdesisyon kapag kagalit ka. Kasi nga, kapag kagalit ka at nagdesisyon ka, mas malamang ang maging desisyon mo mali. Disposition mo, lalo pa, ito ang nakataya eh, hindi naman simple lang. Yung mismong buhay nilang nakataya. Kaya, mas mainam na ang pagpapainit o pagpapahiting sa manok ay dahan-dahan lang. Panoorin naman ninyo yung mga veterano sa sabungan, sa mga derby, malalaking derby, na yung mga handler halos ayaw gumalaw. Hawak lang yung catchcock, yung manok na panlaban, nakaayakos lang yung may-ari, parang nakaganon lang. Tapos yung alalay na may ako ng catchcock, pinakikita lang sa mala, ginaganon lang. Tinitignan lang kung gumagalaw ang manok. Makikita mo ang ulo ng hawak na panlaban, nagre-response. While yung kabila naman, pagod na yung manok nila, halos sobrang pagod na. Walang tigil, pagpapainit, di ba? Ganyan. Ito, no, lingid sa kaalaman ng mga baguhan. Bakit ganun kumilos yung mga veterano, yung mga biyasa, o yung mga sanay, no, sa paghihiting, o yung mga handler na medyo sabi natin magagaling. Kasi nga, meron silang timing na sinusunod. Sinusunod nila dahil kasi base sa pakaramdam nila sa kanilang manok na hawak. Base sa hipo nila kung dapat pa na ito medyo tagalan pa ng konti or bagalan pa ng konti ang sultada. Huwag munang tagalan ng bayna. While yung kabila naman, dahil sa sobrang heating, hindi niya nararamdaman, hindi niya nahihipo ang paa ng manok niya, umiinit na. Umiinit na. Yung pag-init ng paa ng manok, sinyalis na pa-off na yan. Diba? Kasi nga yung pinreserve mong energy sa kanya sinira mo dahil sa sobrang heating Yung isa naman, pasampa pa lang. Ngayon, ganito naman, balitar natin. Kunyari tayo mainit. At ang naramdaman natin, ang manok natin malapit na. Ganun no? Kailangan marunong tayong makaramdam. Hindi naman natin pwedeng kausapin ang manok at hindi naman siya marunong magsalita. Nararamdaman mo, ang manok mo malapit na doon sa point, no? Na nasa itaas. Kaya dapat madaliin mo na ang pagtanggal ng bayna.
Para at least yung kalaban mo naman na mabitin. Kasi dinay-delay niya eh. Para yung manok mo masira ang diskarte. At yung sa'yo kanya naman, pasampa. Kaya pagka natanggal na ng bay na pareho, nagsalubong, medyo lamang na siya, no? Hindi naman nangangulugan na tinagalan niya, mananalo ang manok niya. Hindi rin naman nangangulugan na in-overheat mo ang manok mo, matatalo. But may factor, no, sa diskarte. Dahil kasi kung ang manok na pinagalaw mo sa itaas ng gradas, maayos mong hinandle, naramdaman mo na inahawakan mo yung katawan niya, nahawakan mo yung paa niya, na hindi pa ganun kainit pero pasampa pa lang, pero yung kalaban mo, kumbaga sa sakyan, nag-overheat na yung tambucho eh. Yung makina eh. O, diba? E di medyo disbentahe na. Maliban kung diesel. Ika nga, may mga factor lahat yan. Kasi baka, nung araw, pag nanonood ako ng ganyan, ang naiisip ko, ano ba to? Pinustahan ko, ba tayo gumalaw? Ayaw niyang pagalawin yung manok niya, ayaw niya ilapag, ayaw niya ano. May tinatimingan pala yan. Kala natin minsan, pinakakasalang ang pusta. Oh. Siyempre, pagka minadali nila, matagal na. Kung tansya mong malaki ang pusta, tapos matagal makakasa, bakit mo mamadaliin? May oras naman yan, pwede man may delay ng konti. Minsan man merong tinatawag na gulangan din sa ganyan. Akala mo nakakalamang ka pagka sobrang heating na ang manok mo. Hindi. Kaya medyo banayad lang. Huwag mong ubusin, no, yung energy ng manok mo sa sobrang heating. Kailangan may right timing na ang manok mo gising, alerto. Yun yung mga importanteng bagay. Huwag niyong isipin na yung sultador nasa taas maarte lang. Hindi. Kasama sa routine yun. Hindi yun pinag-aralan yun. Kasi nga dapat mapagmasid kayo, no. Tandaan niyo to, no, yung sinasabi ko, kung sa tingin niyo na parang gumagawa lang ng kwento to, nasa inyo yan, no, kung gusto niyo paniwalaan o hindi. Pero siguro naman hindi naman ako magbabahagi ng mga kaalaman, observation o personal experience ko kung puro yung bang hindi maganda ang nagiging record sa manukan ko kahit papano. Tayo naman kahit sa laban, hackfight, bidahan, derby, stag, kaya naman nating sumabay. Hindi nga lang natin masalihan yung mga battle of the big boys, yung sobrang abot langit ng ang pustahan. Pero kung bibigyan ng chance na minimum bet mga 5-5 to 11, and then sa ganung kalaking event, ayos, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kasi gusto kong mapatunayan hindi. I mean, gusto kong talunin yung mga idol, hindi. Siyempre, kailangan ko i-testing ang manok ko sa kanila. Kailangan ko i-testing na although nasubukan ko na sa mga stagan, mga idol natin, nakakalaban natin. Pero mas maganda kung doon, di ba? Kaso hindi natin kaya yun pang minimum lang ang ating kaya na ilaan sa ating manok. Bagamat siyempre pwede naman pantodohan, kaya lang walang sigurado sa larong sabong. Enjoy lang natin, wag natin gawing bisyoin natin in the positive way, na maging happy tayo, masaya tayo. Diyan dumating marami tayong nagiging kaibigan. Sa paghiting ng manok sa itaas ng gradas, ang una kong ginagawa, yun nga, yung catchcock. Pinapakita dun sa hawak ng manok, hawak ko yung manok, yung assistant ko medyo malayo, ginagano ng manok, pinapagaspasan na ganyan, at inoobserbahan ko manok ko na kung alerto, pinipilig niya ang ulo niya, tinitignan yung kalaban, tinitignan niya yung catchcock, and then tsaka dyan mag-umpisa ang routine ng kahig. Pero bago ko ikahig, habang pinapakitaan ng manok medyo malayo, may catchcock, after ko makita na medyo sharp, ilalapag ko muna, titignan ko kung ano magiging galaw. Usually, bihira yung manok ko na pagka nilapag ko, susugod. Ang nangyayari niya, paglapag ko, lalakad na ng konti, titingin dun sa hawak na catchcock. Kapagkita ng catchcock, gagalaw uli ang ulo, ganyan kung nasa ng catchcock. And then, kukunin ko na yan, and then, umpisa nang ikahig. Pagkahig,
Pag gagano ng dalawang manok, medyo magkalayo. Tapos kahig. Ang bantayan ninyo, sa manok ninyo, yung kumakamot ng ganyan, no? Yung kumakamot talaga ng kamot na yung maganda. Yan. Pero hindi siya nagano, yung hindi nagwawala, yung maayos. Yan, ang ganda niyan. At habang nagpapahiting kayo, obserbahan din ninyo yung kalaban, yung kabilang side. Kasi tignan nyo, no? Mararamdaman ninyo kahit hindi nyo ako manok niya. Kung ang manok niya pasampa na or pa-off na. Kaya yun, pagka gano'n nakita ninyo na pag pasampa na yung manok niya, ikaw, yun sa'yo, hindi pa, no? Kumbaga, nasa gitna na siya may 3/4 na, ikaw, nasa 1/4 pa lang. Kaya ang muna, huwag mong madaliin. Pero kung sa'yo naman na nasa 3/4 na, nung talagang ikaw na yung magmadali, no? Tanggalan mo na ng bayna. Ganyan, yung day 7 natin, wala pa, no? Hindi pa araw ng derby to. Sa day 7 pa lang, hinahandaan natin ang sarili natin. Hindi lang yung mentalidad ng manok na hinahandaan natin. Pati tayong handler, yung mentalidad natin, kung ano mga dapat natin gawin, kung ano ang tama. Tsaka, di ba, kung sanay na tayo, napag-aralan na natin kung paano ang tamang pag-handle ng manok, kung paano ang tamang pagpapagalaw ng manok sa ibabaw ng gradas. Magandang tignan, di ba, kahit pa paano yung mga apisyonado natin, hindi naman na parang magyayabang tayo, dahil kasi makikita yung marunong ka eh. Kahit pa paano, yung kumpiyansa mo sa sarili mo, nahihila yung kumpiyansa eh. Pati yung manok nahihila eh, no? Nahihila niya. Pag nakita ng handler niya eh, maayos maghawak. Pati yung mga pumusta sa'yo, yung pumanig sa'yo, yung kumpiyansa, di ba? Ang gandang tignan. After nating mahiting, yung dalawang manok, kasi baka isipin niyo araw ng laban, no? Mag-spar tayo ngayon, day 7, kaya natin ginagawa yan. O, naiayos na natin ang manok. Then, spar na natin. Siyempre, yung typical na no, yung kahig, yung kahit paano may sampi ng konti, spar natin ng mga 2 hanggang 3, no? Na syapulan, enough na. Huwag natin hayaang magkapitan, baka maya masira pa mga pakpak. Ang obserbahan natin, tignan natin yung left feet nila. Kung deliberate nilang ibigay, no, sa opponent. And then after that, we need to analyze, no, kung ano naging performance sila. May record book naman tayo. Kung yung bang 7 days conditioning, mula nung ugutin natin sila sa pre-con at na-select natin sila kung nag-improve. Kahit pa paano, na-stress yan eh, doon sa day 1, 2, 3. No? Pero kahit pa paano, ganun pa man, na-stress ng konti sa day 1, 2, 3, naka-recover naman yun sa day 4, 5, tsaka itong ngayon, 6 and 7. Nakapag-adjust na yan. Yung mga pumasa, yung mga excellent, siyempre, number 1 niya na candidate. Kasi mare, huwag na mababasa ng ulan. Yung mga magandang performance, lahat ng magandang performance, pasok muna, no, sa second round. And then yung mga nag-failed, atras muna yan. Analyze nyo, try nyong evaluate kung ano ang kakulangan, ba't nangyari yun. Doon tayo mag-concentrate, doon sa mga pumasa, doon sa mga excellent ang performance. Ganyan, no? Pagkatapos, magbigay tayo ng reload para maka-relax ang kanilang mga muscle, maka-recover, no, doon sa mga nasirang tissues. Kasi ang muscle ng manok, even sa tao, pagka na-overwork, nagkakaroon ng damage minsan, no, na may napupunit na mga muscle. Kailangan yan, ma-rehabilitate, no, maiayos, no. Ang next step na gagawin ko dyan, inilalagay ko sa sandbat. Naghanap ako ng lugar sa manukan kung saan merong pwede siya magpulpog or maligo sa buhangin o sa lupa. Ayan, no, haya lang natin siya magpulpog siguro mga 1 oras, 2 oras, kasi minsan di agad nakakita ng yan, no. Kasi yung pagpupulpog ng manok, maganda, no, yung nare-relax yung mga muscle nila para silang nag-sauna bath. Yan yung mga factor na ina-apply natin. After ng sunbathing ng ating manok, kunin siya, medyo spray ng konti sa muka, sa paa,
at sa kilikili at medyo bandang puwitan, agurin at ibalik sa tipi. Ilagay sa tipi. At night naman, yung feeds niya, no, nandiyan naman sa video ko, no, yung feeding regimen. Panoorin na lang ninyo. Kasi magiging paulit-ulit pagka yung kada galaw pakikita ko, no. Yung feeding regimen, makita nyo kung ano yung pinakikita ko ron, ganun ang pinakakain ko, no. Kaya lang yung dami depende, no, sa appetite or sa ugali ng manok. And then at night naman, pinukuha ko yan kahit paano mga alas 8 ng gabi sa TV at sinisindan ko ilaw sa gradas yung day 7. Medyo hinihimas ko sila, yung mga hita nila, inahagot ko ang katawan, tapos pinalalakad ko lang ng konti, at least mga 30 seconds hanggang 1 minute sa gradas para tignan ko baka may na-damage, no, may napilay nang di ko alam, mas lalala ang ano, no, ang damage or yung dinaramdam nila. Importante yun, baka kala natin hindi naman na dinamdam, no, kaya kailangan tignan natin para maagapan kung sakali pwede naman siyang iatras. Ganun lang mga kasabong. And then following day na, day 8 na, susunod natin.